telling, I need your love. I need your love. Hindi ko gagawin yun. Pwede tayo sa topic. Okay, go. Hello mga stories, welcome back sa isa namang content dito sa ating channel ng Mario Stories. Ako pa si Marky, no? At mga stories, no, kung napapansin nyo, no, kung bakit ganito yung filter ko. Mga stories, this is an example ang matcha trend. Okay, so hindi sira yung mga monitor nyo, mga TV nyo, o mga cellphone nyo. Ito ay isang filter ng matcha trend. Okay, so mga stories, so ito since na speaking of the matcha trend, no, pag-usapan natin to kasi ito mayroon tayong issue dito na nag-viral itong matcha filter trend ito sa TikTok na ito, no, at kasama na rin sa mga isang issue na umabot sa Reddit kung saan may isang tao na may itong SK image, no, na nandawit dahil sa pagpo-post ng ganitong na klaseng content. Okay? So, diretsan tayo ngayon, no? Wala tayong paligoy-ligot kapag may trend, may malinaw na kabalastugang angle, no? At hindi pwede yung lusot na joke lang, di ba? Kung nasa public space ka at gusto mong magmumukhang leader. Okay? So, simulan na natin dito ang mga stories. Ito na. Okay, so ito. Ayon sa article ng The Tab, no, viral daw ang TikTok na isang greenfielder na tinatawag na Wild Hearts Whisper o mas kilala ngayon mga tao bilang matcha filter trend. No? Sa una, mukha na itong typical TikTok thirst trap, yung mga tipong filter muna tapos tatanggalin yung dulo para pang-reveal, yung pa ganun, no? Hindi ko pwedeng gawin yun, okay? Ayokong gawing, magiging join yung trend na to. Pero this is an example. Ayan, katulad yan, yung itong filter na to, okay? Pero ang mas, malalang side dito, no? Yung may mga taong ginagamit daw ito para mag-post ng intimate o malalaswang content habang natatakpan na sobrang tapang sa green filter ang detalye. So mga stories, sa madaling salita, may mga naghahanap ng paraan para malusutan ng itong platform rules gamit ang filter. Ayan, ginamit ito kasama na kanta ng Halik Sobrang Diin Part 2 at ayon sa article, no, ito ay sensual talaga ang lyrics kaya doon din na kinukuha ng trend ang malisyosong vibe nito. Tapos, mumasok naman itong isang Reddit post sa Pinoy, no? Ang punto na nag-post, paano ka magpapakitang SK o may leadership image tapos ganyan ang behavior na pinapakita mo sa in public. So, may mga screenshots na pinapakita na nag-post siya ng matcha kasama yung larawan na may malino na connection sa viral issue, no? Tapos, isa pang screenshot na profile na nagpapakita ng campaign style image para sa SK Councilor. Tapos, ito, nung kinall out ng may responses na imbes na tahimik at maayos ang pag-amin, parang ginawang patawa pa sa dulo. May apology post, no? Master, Market pa ilagay ko mo yung mga yung kanyang statement, yung ewan ko kung tawag ba dyan, apology, itong apology, yung apology later nito, pakita nyo dito, yan. Ayan, pakita nyo yan, no? Tapos i-call out yung mga responses na imbis na tahimik at maayos sa pag-amin, parang ginawang patawa pa sa dulo. Okay, may apology post, yes, oo, pero may halong tono na hindi talaga full accountability. Dahil pagkatapos ng mahabang apology, may banat pang, so tara, matcha, tapos tawanan pa, at dyan nagkakaproblema. So, yan yung aking reactions, yung articles para dito. Okay, so yan, ito yung aking opinion ko dito. Unang-una, no, hindi lahat ng for fun ay absolved na sa kritisismo, no. Ito'y palaging mahinang depensa sa social media na joke lang, good vibes lang, hindi ko inaakalang na mag-viral, ganyan. Ano ngayon? Okay? Hindi naman nabubura ang bigat ng post mo dahil lang hindi mo inaasam maraming na makikita, no? Kasi kapag nag-post ka sa public, no, responsibilidad mo yan.
Okay? Hindi mo pwedeng ipasa sa audience yung kasalanan kasi sineryoso sila eh. Seryoso nila. Kung ang joke mo ay nakasakay sa isang thread na may malinaw na NSFW at manya na content, huwag kang magulat kung maraming magdi-discuss o mababawa ng pag-uugali mo. Okay? Ito, pangalawa, kapag may public image ka, mas mataas ang expectation sa'yo. Hindi ko sinasabing kailangan mong maging peking banal. Ano ba yun? Ang sinasabi ko kasi dito ay kung gusto mong magmukhang may kakayahan ng mamuno, excuse me, kakayahan ng mamuno sa kabataan, huwag mong i-brand ang sarili mo sa katangahan online. Okay? At yan ang ganun kasimple, di ba? Ang ESK hindi lang titulo o tarpaulin image din yan. Judgment din yan. Okay? At disiplina din yan kung sa maliit na bagay tulad ng posting behavior at sablay ka na, paano ka pag sa mas malalaking responsibilidad na. Okay? Pangatlo, hindi tunay na apology ang apology na may pasaring patawa at pabiktim na timpla. Okay? Kasi kung totoo nga nagsisisi, bakit mo babanatan pa ng wag po masyadong seryoso pag hindi tumanda o kaya pagkatapos sa apology mo, babalikan ko ulit na parang meme yung issue. Anong mensahe nun? Hindi mo talaga gets kung bakit kina-call out na gusto mo lang maraos ang apology para magsasabing nagsusorry ka. No ba? Pero sa totoo lang, gusto mo pa rin magmukhang cool, energy, at unbothered. At saka sa totoo lang, mga stories, hindi yan nakakakula. Ito'y nakaka-immature yan. Okay? Pangapat, apat na to. Ito yung mas malawak na problema sa internet culture ngayon. Okay? Maraming tao ang hindi na naghihiwalay ng atensyon at responsibility. Importante na lang sa iba ay mapansin, ma-viral, magka-engagement, magkaroon ng comments at shares, no? At kahit na pinaglalaruan na ang malaswang trend o questionable behavior, tapos pag na-backfire, biglang misunderstood. Hindi minsan talagang mali lang, no? At kapag mali ang tamang sagot, hindi excuse yun. Ang tamang sagot ay diretsang pag-amin, pag-aayos, at hindi na pag-uulit. No? Panglima, hindi dahil walang malicious intent ay wala nang problema. Ito rin yung isang madalas gamitin. Wala naman akong masamang intention. Sige, pagbigyan natin yan. Okay. Pero ang tanong, nag-iisip ka ba bago mag-post? Well, kasi sa panahon ngayon, hindi lang intention ang titingnan dito. There's impact din, di ba? May mga bagay talagang kahit hindi mo sinadya, kapag pinost mo in public, may dadalhing mensahe ka. At kung alam mo ang trend ay already nasa NSFW content ka. Tapos, sasabay ka dyan. Huwag mong sabihin wala kang idea kung bakit maraming naaalarma. Okay? Kaya masasabi ko dito mga stories, ang matcha filter trend, hindi lang ito inosenteng editing trend, may malinaw na maduming side ito. Okay? At yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang naiilang o nababastusan dyan. Pangalawa, kung isa kang taong gustong makilala sa public o may leadership image, dapat marunong kang maglagay sa boundary sa sarili mo. Hindi lahat ng viral trend sasabayan. Hindi lahat ng joke dapat ipopost, di ba? At hindi lahat ng katatawanan ay worth it kung kapalit ay credibility mo. Pangatlo, kung kino-call out ka, panindigan mo ng maayos. Mag-sorry ka ng walang pa-cute, di ba? Walang side comment, walang pabanat ng parang ikaw pa yung naabala. Kasi sa tunay, kung tutuusin, sa tunay lang, ang issue dito, hindi lang matcha. Ang issue dito ay ugali, judgment, at paghamag sa responsibilidad sa social media. Okay, kayo mga stories, ano ang mas malaking problema dito? Yung matcha filter trend mismo o yung mga taong sumasakay dyan kahit alam nang walang kung may MSFW yung kahulugan nito, okay? At saka ito, isa pa, kapag may public image o leadership role ng isang tao, dapat ba talaga mas mataas ang standard
kaysa sa online, di ba? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo yung ganitong opinionated, logical, and frankly and stated report commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. And be part ng mga stories na, no? Be part of the Stories membership plan for as low as 39 pesos a month. Early videos fresh from the rendering video. Meron tayo 115 in a month. 399 pesos. 399 pesos a month. At saka ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Ka-Stories membership ko. Okay? As always, no? Mga stories. Thank you and have a great never-ending stories. Bye! Di ko gagawin yan. No way.